Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Manila Times. Survey question ito tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ito po ang tanong. Do you think the grave threat charge against Vice President Sara Duterte is an impeachable offense? Kasi yan ang debate ngayon doon sa Article 4 na natalakay sa after six days of trial. Public opinion matters. Nako, binasa ko ang comments. Halos 99% sa mga comments. They're saying, no, 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 no. Wala pa akong nabasa na yes. Oh, so ito magbasa tayo sa mga comments. Rael Bersosa, sabi niya, no, no, it's self-defense. Joma Mendoza, it's a moral flee nga daw eh. Yung abogado, sino ba yon? Attorney Ligutan. It's very hard to prove on the legal ground but we are appealing on moral grounds. Paano naging moral grounds eh? Impeachment yan. It should be on the legal grounds. Michael, no. That's the voice of majority. Rene Donor, no. Kasi the threat is coming from the administration. She's only defending herself. Manuel Mangkaw, no. It was not. NBI pursued to investigate. It is a threat even without a legitimate complainant. Romel Yadaw, no, it's not even a grave threat but a self-defense. Maalala ko tuloy si dating Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile. Nagsalita siya. Marcos, cabinet siya, cabinet secretary. Nung nangyari yun, buhay pa siya. Sabi niya, VP Sara has no legal or criminal liability because the threat is conditional. Bakit ayaw nilang maniwala kay dating Secretary Enrile? Conditional nga eh. Ano pa? Von Salinel, no, it's a freedom of speech. Khalil Isabel, it's not covered as impeachable. It's not covered as impeachable offense. Japet, definitely no. Why? What the BP uttered is more of a pagbibilin rather than a threat. Manuel Cagulada, it's not even a grave threat, it's conditional threat. Romary Ren, no, she's just defending herself. Ang daming comments dito, wala pa kong nakitang yes. Kaya nga may pending case din si Sara for grave threats sa DOJ. Yes. May pending grave threat. Kailang bakit hanggang ngayon wala pang resolution? 2 years na. Usually yan, yung mga complaint sa Piskalya, DOJ, pinakamatagal 1 year. Yung kaibigan ko, sinampahan ng kaso, January, sinampahan by April, meron ng resolution na indict o inakyat sa korte, nakasuhan yung kaibigan ko. After 1 year of trial, na-dismiss yung kaso dahil napakahina ang ebidensya presented by the prosecution. So, nagsasayang lang tayo ng pera. Sabi nga ni Congressman Edgar Erese sa latest statement niya is, the threat is stupid. It is done out of anger. Mas tanga yung mga naniniwala sa threat na ito. Sayang lang ang pera ng taong bayan. May nag-estimate. Sino na ba yung nag-estimate? Baka at the end of this trial, tayo, taxpayers,
gagastos ng abot 1 billion pesos. Oh, what is 1 billion? Ang dami nang matulungan yan na estudyante sana. O bigay mo, social services. Na ang ending nito, alam naman natin ang resulta. Kasi political in nature ang impeachment, not so much on the evidence. Depende sa gusto ng taong bayan. Kung ang taong bayan ayaw nilang ma-impeach si VP Sara, most likely ganun ang boto ng senator judges. Lalo na yung mga re-electionist ngayong 2028. Sa majority senators, may 3 dyan na re-electionist. Kakandidato pa sila. Escudero, ano to? JB Ejercito, and Rapi Tulfo. Okay. Rapi Tulfo, dahil malakas siya, pwede siyang boboto ng conviction. Yan ang aking assessment. Kasi hindi siya takot. Kahit resbakan siya ng mga Duterte supporters, mananalo pa rin. How about yung dalawa? Escudero and JB Ejercito. Alanganin ito. Kaya tingin ko, it's either acquittal or abstention ang boto nitong dalawa. Isa pa, si Senator Juan Miguel Zubiri, hindi na siya pwedeng tatakbo dahil naka 2 terms na siya. But then, posible tatakbo siyang governor sa Bukidnon. Ang Bukidnon is a 99% Duterte country. Boboto ba yan ng conviction? Di talo siya sa election sa Bukidnon. Then, ang posibleng boto ni Senator Zubiri, either acquittal or abstention. So, ibig sabihin, yung 13 senators, minus 3 pa yan. Kaya, 10 lang ang pwede nilang ma-generate na conviction votes. Di talo sila. 16 ang threshold. Kahit babaan pa yan ng 13, okay lang yan. Kasi yung 3, sinasabi ko, Zubiri, Ejercito, and Escudero, pwede yung mag-abstain. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Irene Ligaspi nga taga Barangay Tikalaan. Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa ilang atop. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga 7 ka buok nga di 8. Man, ho. Man, ho. Balik kira. Og karon managyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Irene, bigas ikaw. Ginoo na nakatabang sa sin, napulihan akong atop. Kapila na to katuig imong atop? 5 na katuig, so karon pa gyud napulihan. Karon na pa gyud napulihan. Ngano man sukad sa 5 katuig wala gyud ka nakapuli og atop. Tungod sa kulang sa among kwarta. Kulang mo og kwarta. Taman ra gyud sa kaon.
Tama ra sa karon. So karon nakaatop na ka, di na gid mo maulanan. Karon sa karon karon salamat kayo. Kay nakatop na. Oh, salamat kaayo.